Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Kapatid na Erning, kamusta na po kayo dyan? Ito, sa awa ng Panginoon Diyos ay nakakonekta rin tayo. Ayan, Kanina pa, sa ating mga tagapanood, tagapakinig, o ano man ang tawag natin dyan, no? Tayo po ay live ngayon at nung nakaraan pa, lagi sa Facebook. Kaya kung kayo po ay sa Facebook nanonood, ay pwede nyo pong invite nyo yung lahat ng kaibigan nyo na nakakaintindi ng wikang Pilipino. tama, at tayo ay nasa 72 na episode, kapatid na Jeriel. At Opo. sa awa at tulong ng Panginoon Diyos ay patuloy na dumarami ang nararagdagan, ang nakikinig at sumusubaybay sa atin. Opo, ang mahalaga naman po kasi sa ating programa, hindi po namin kayo pipilitin na maging Yahusian o sampalatayanan ang aming isinishare sa inyo, kundi pag-aralan ninyo, tignan ninyong mabuti o pakinggan ninyo, pag-aralan ninyo, basahin ninyo kung ang amin pong inire-relay sa inyo sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia o ang aming pananampalatayang isineshare namin sa inyo ay biblical po ba? May sense po ba? At saka logical po ba? At higit sa lahat, truth po ba? Does it correspond with reality? Yan po ang mahahalagang bagay. Bago sampalatayanan, kaya nga po ang pamagat natin, kapatid na Erning, ang pamagat ng ating programa tanong ng mga Bereyano. Kasi yung mga taga-Bereya, hindi mo basta mapapapaniwala po yan, kapatid na Erning Bago sila napapaniwala ni Apostol Pablo o Tama. bago kasi At ng saka pagka binasa natin ang kabilang, bago nila sinampalatayanan yung pinangaral ni Apostol Pablo, sinuri muna nila araw-araw ang nakasulat upang tiyakin kung totoo nga ang ipinapahayag sa kanila ni Apostol Pablo. Ganon din po ang prinsipyo natin dito sa Iglesia ni Yahusha. Ano po? Kaya po ang ating mga kasama, kapatid na Erning, well-versed, mga well-versed sa Biblia, nag-imbestiga. At hanggang ngayon, yung mga iba pang sumasama sa atin at kasama ay nagtatanong pa rin. Hindi sila nauubusan ng tanong. Sapagkat sabi nga dyan 1,001 tanong. Kasi nyo, napakaraming tanong yan na dapat sagutin. Di po ba? tama po yun, kapatid na Jeriel. Nadidinig niyo ako dyan, kapatid na Jeriel? Opo, maliwanag po ang dating ninyo, Opo. kapatid Erning. Ang sabi nga roon sa Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 20, sinusunod ko ang tama at matuwid. Yeah. Kaya yan ang dahilan ng ating pag-aaral para ating mailahad ang ating sinasampalataya ng hango Yeah. Yung po bang sa aral Biblia, na at ang mga hindi, taong tagapakinig ang siyang makikinig na mabuti. yeah. Basta mahalaga ay hindi napipilipit yung nakasulat. Kung ano po ang mensahe nung nag-akda, o sabi nga kapatid na Erning, ang mensahe nung nagsulat, no po, yun ang dapat makarating sa ating lahat. Hindi yung mensahe nung nagbasa. Yan ang problema kasi sa mga religion. Yung mga relihiyon ngayon mensahe nung pastor, mensahe nung ministro, mensahe nung pare, mensahe nung rabay, yun ang nakakarating sa tao. Hindi yung mensahe nung may akda. Dapat yung mensahe nung may akda. Yeah, tama. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay mananalangin, kapatid na Jeriel at mga kapatid. Panginoon namin Diyos, sa araw-araw ng aming pong ginagawang paglalakbay, ay damang-dama namin ang patuloy at walang sawa mong patnubay. Salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik namin sa iyo ang banal na kapurihan, sapagkat magpahanggang ngayon ay patuloy mo kami na sinasamahan upang ang mga salita mo ay patuloy din naming maihayag. Dahil dito'y aming hinihiling una sa lahat, pakipatawad po ang aming mga pagkakasala, Ama. Pakitakpan ang iyong pagmamahal ang aming mga kahinaan, sapagkat kahit kailan hindi naman po kami nakakarating sa uri na ibig mong
marating namin ang kabanalan. Panginoon Diyos, ibigay mo sana na kami iyong samahan sa aming paghahayag ng iyong mga salita. Loobing ang iyong mga aral ay matanggap namin ng buong liwanag sa patnubay ng Espiritu Santo upang ito ang amin po nasundin at maibuhay. Ito ang amin pong handang paninindigan. Ano man po ang dumating sa aming buhay. Ang mga aral mong mahalaga, hindi ang aming interpretasyon. Kaya kami ay nagtatanong lamang at ang salita mo nasa Biblia ang siyang sumasagot sa aming mga katanungan. Kung kaya't hinihiling namin sa iyo ngayon na kami pangunahan mo po, Panginoon, alang-alang po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at sa ikaliliwanag naming lahat. Maasa kami dininig mo itong aming pakiusap. Hinihiling namin ito sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Yeah. Ano, kapatid na Erning, ito ika-72 episode na ng programang ito. Kaya napakarami na po nating napag-aralan. Napakarami nating natutunan. At itong mga nagaganap sa ating kapaligiran, hindi katakatakan. At yung ibang mga tao, kapatid na Erning, ang tinatanong nila, bakit nagkakaganito? Bakit ganito na ugali ng mga tao? Ang totoo lang po, kapatid na Erning, hindi lang nila alam Yan lahat ng nagaganap sa mundo ngayon, nakasulat na yan Programmed na yan. Yan ang sabi nga, script ngayon. Ang tao, kailangan lang na, sabi nga makinig, magmasid, at itiwala ang sarili sa Diyos. At higit sa lahat, manalangin ng marami. Sapagkat sa ayaw ng tao at sa hindi, sa gusto ng tao at sa ayaw ng tao, magaganap at magaganap ang mga ipinasulat ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Tama yan. Ngayon sa ating episode na ito ay ating tutugunin ang katanungan ng ating mga kaibigan tungkol po sa tato, pagpapatato, sapagkat ang sabi nila, yan ba ay nasa Biblia? Kung nasa Biblia, sang bahagi ng Biblia, at sino inutusan yan? Sa ating bang panahong Kristyanismo, o panahon ni Yahushua, yan ay pwede ba natin gawin, magpatato, o bawal ba, o ano ba? Ay batayin ba tayo sa bagong tipan? Bueno, mayroon tayong tinatawag, kapatid na Jeriel, yung fads, trend, and crazes. Ano? Pag sinabing crazes, yan po ay a temporary activity that affects obsessive enthusiasm of a relatively small group of people. Yan ang definisyon ng Wikipedia tungkol sa crisis. Yung crisis, yung bang uso, kung ano yung trend, yan ay katulad ng panahon ng The Beatles ba yun? Yung sulapan ng kanilang laylayan ng kanilang pantalon ay parang 70s, bell-bottom blues. Di ba? Yan ang mga short-lived. Yan ang mga crazes kung tawagin nila at mga fads. Ang example po ng fad ay katulad halimbawa ng latest na smartphone ngayon. Ano bang pinaka-latest ngayon? Ang mga tao ay may tendency na kung ano yung pinaka-latest, yun ang gusto nilang mabili. Lalo yung mga smartphones lovers. At ibinibilang nila pati yung pagtatato, yung pagpapatato, kapatid na Jeriel, ay parang fads daw. Parang short-lived na uso lang. Anyway, kung atin hong pag-aaralan, ang tungkol po sa pagpapatato, ay hindi natin maiwasang alamin sa kasaysayan. Mayroon tayong babasahin dito na hindi kasama dyan sa ating slide. Tungkol po dyan sa pagpapatato. Kailan pa ba nauso yung pagpapatato na yan? Ito, babasahin po natin itong ating can we show the picture first, Brother JR? There you go. Maliit lang ito. Hindi natin Ayun. A brief history of tattoos. Welcome collection. A tattoo is defined as an indelible mark
Pag sinabing indelible mark, yung hindi nabuburang marka, fixed upon the body by inserting pigment under the skin. And the earliest evidence of tattoo art dates from 5,000 BCE. Across time and cultures, tattoos have many different forms and meanings. Kaya yan palang pagpapatato, kapatid na Jeriel, ay 5,000 BCE pa. Ang tagal na panahon na, no? Ayun, no? Alam niyo, Sabi kapatid nga, Erning, across time and cultures, yeah. yeah, Eh, correct. ang science ngayon nabubura na rin yan eh. Oh, yeah, nabubura na yan eh. Mhm. Ay, Tagal katulad na ng yan. kaibigan ko, yung binasa lang natin yan para lang patunayan na ang pagpapatato matagal na po. Hindi ho yan fads, hindi ho kasama yan sa crazes kung tawagin natin na Oo. short-lived na uso. Yan po'y matagal na. Ang So totoo, yung, kapatid Erning, lumaki tayo, nakakakita tayo niyan eh. oo, Hindi ba? Yung sa norte, sa Baguio, yung mga igorot. Oh, totoo yun. pag bumaba yan, isang katutak na tato, matanda pa sa atin eh. Yung lola na natin, puno-puno ng tato eh, di ba? So, Exactly. hindi yan bagong bagay, hindi yan fad, hindi yan uso-uso. Matagal na po yan. Isipin mo, 5,000 BCE, may mga nagtatato na. Bago pa ang Kristo. Yeah, matagal na. Bueno, bakit po ang wika sa amin ay pinagbabawal ang pagpapatato? Meron bang wika tayong mababasang talata? Aba, meron ho. Sa talata po natin mababasa yan? Ayan, sa Levitico na ating basahin. Next slide. Ayun, you shall not make any cuts on your body in mourning for the dead, nor make any tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Meron talagang nakasulat na mababasa tayo na bawal ang magpatato. Pero sino ang kausap diyan? Tandaan ninyo, ang aklat po ng Leviticus ay kasama po yan sa Torah, sa Mhm. unang 5 aklat na sinulat ni Moises. Kaya yan ay nung panahon ng bayang Israel. Bawal ang magpapatato. Ano ang dahilan bakit nagpapatato yung iba? Yung iba dahil po sa nagdaranas sila ng kapighatian, namatayan sila. Yan ang kultura nila eh. Yan, maging sa ibang mga bansa ngayon, yan ang kultura eh. Katulad ng ating binasa, over time, sa iba't ibang kultura at iba't ibang dako, may iba't ibang meaning ang pagpapatato. Di ho ba, mga kapatid? Ngayon, kung magpapatato tayo, sa tanong natin, sa panahon Kristiyano, mayroon bang mababasa sa bagong tipan na bawal ang magpatato? Wala akong mababasa eh, kapatid na Jeriel eh. Wala. Kasi Walang iniutos ang Kristo. utos yan noong panahon, kautosan ni Moises, Torah nga yan eh. Kaya kung titingnan nyo, kapatid na Ernie, pagka tumingin ka sa mga Jewish religion, walang Jew na may tato, di ba? Maliban doon sa tinatoan ni Hitler. Oh, Oo, meron, di ba? Yung mga Hudyo na yun nagkaroon ng tato, numero. O di ba? numero. Yeah. Nagkaroon sila ng numero. Oh, isipin mo ang batayan nila. Isipin mo ginawa doon sa mga Israelita na yon, sa mga Hudyo ano. Pananampalataya nila yan hanggang ngayon eh, na hindi sila dapat magtato dahil nakabatay ang kanilang paniniwala sa Torah o doon sa 5 aklat ni Moses. Kasama yung Levitico doon. Isipin mo ang kalapastangan ng ginawa nitong Hitler na ito, di ba? Tinatuan yung mga ayaw yung binabawalang magpatato. O isipin mo, kasalbahihan yan, ano? Kaya pag tinignan mo yung mga Hudyo ngayon, hindi na yun wag na natin tignan yung nandoon sa Holocaust o doon sa in-incarcerate ng Second World War. Yeah. Tinatukan yun, mga ayaw nila eh. Di ba? Kasi nilagyan ng number. Oh. Yun ang ginawa na tattoo sa kanila. Nilagyan sila ng marka. Ayan. Oh. Ito bawal sa mga Israel, sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo noon at maging ang mga Hudyo ngayon, ibinabawal po nila yan, kapatid na Erning.
Yeah, totoo yan. Ngayon, ang sabi rito, does the New Testament allow tattoos? Sabi rito sa ating southbaychurch.org, tattooing is not mentioned in the New Testament. Mhm. However, branding and cutting the skin is named in the Old Testament as stated in Leviticus 19:28. Sa mga Mhm. tuwid, sa New Testament, kapatid na Jeriel, ayon po sa ating referensya, ay wala pong mini-mention tungkol po sa pagpapatato. Ma. Wala po niyan. Ngayon, kung gusto nating magpatato, nasa atin po yun. Yeah. Ako, mayroon akong tato. Ako lang nakakaalam kung anong dahilan. May kanya-kanya tayong mga tato. Ano? Ngayon, kung ang tatong ipapatato mo ay labag naman sa iyong pananampalataya, huwag ka nang magpatato. Pero Mhm. halimbawa, magpapatato ka, may nalalabag ka ba na utos sa parang Kristiyano? Wala Wala. tayong nalalabag. Wala. Wala tayong kasalanang nagagawa kung tayo nagpapatato. Pero mayroon pong pahig si Pablo, no? Next slide, 6:20, 1 Corinto. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yan Mhm. ang sabi dyan, no, ni Apostol Pablo. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Paano po yun? Next slide. Ito pa, 10:31. Ito ang may sasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin niyong lahat sa ikapupuri ng Diyos. Sa Mhm. makatuwid, itong katawan natin, gagamitin natin sa ikapupuri ng Panginoon Diyos. Kaya may tato ka, kaya wala, wala ka namang nalalabag kung mayroon kang tato. Ibig sabihin pa, Wala. pag may tato ka, Bago hindi natin ipagpatuloy, kapag na Erning, usong-usong ngayon sa mga babae, nagpapatato pa rin. Kilay. Kilay. Tattoo rin yun. Di ba? So, kasalanan ba yun? Alam niyo, merong mga tagapagturo na sinasabi nila, panahon na ng Kristiyano ngayon, o panahon na ni Yahusya, batas na ni Yahusya. Pero yung iba, ipinagduduldulan pa rin yung batas ni Moises. Narinig ko yan doon sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo, tagapangasiwa pa naman. Binasa yan. Bakit anya bawal sa atin na magtato? Brother, kung nakikinig ka sa programang ito, walang binabawal sa atin. Hindi nga tinuro ng kapatid na Felix Manalo yan eh. Hindi ba hindi natin tinalakay yan eh. Pero bakit ikaw nagbabawal ka, nagbabasa ka ng Biblia? Kasi yung mga ministro ng Iglesia, no, minsan, akala na basta nasa Biblia, susundin na nila. Sundin mo to, nakasulat sa Biblia. Kung kautosan ni Moises, hindi na yan ang utos ngayon, brother. Di ba? Ang utos ngayon, sundin mo yung utos ni Yahusya. O, doon ka na magbabatay. O, paliwanag yun, ano? Sa mga tweet, yung totoo, hindi yan isang komplikadong bagay sa panahon natin ngayon. Hindi isang, nga maliban na lang, kung natetano ka sa pagpapatato mo, ayun, hindi mo iningatan yung katawan mo. Di ba? Mahirap yan. Oh. At saka iba't ibang kapatid na Erning, nung araw, tayo, siguro mga 60s, 50s, 60s, doon sa norte, tradisyon yan ng mga Igorot. Hindi po ba? oh yeah, totoo yan. Kailangan sila magtato. Merong tradisyon yan sa kanila. So, wala tayong pakialam doon. Pag ikay taga Maynila, ha, at ikay natatuan doon sa loob ng bilangguan, ibig sabihin babatukan ka lang batok-batukan ka lang doon sa loob ng bilangguan. Kaya ka natatuan, ginawa kang canvas nung mga matatapang na kriminal na landon. Di ba ginawa kang laruan? Isa kapatid, hindi yan pero ngayon, naiba na Naiba na nga yung ano ng tato eh. Di ba? Pati babae ngayon, kapatid na Erning. Pati mga babae, meron yan. Ngayon, nagtatanong nga sa atin, kasalanan po ba ito? Hindi natin masasabing kasalanan yan dahil hindi naman ibinawal sa panahon natin eh. Tama. Kasalanan yan nung panahon nila Moises. Mhm. Oh, pag ginawa mo yon, nagpatato ka sa panahon nila Moises, kasalanan po ba kapatid na Erning o hindi? Ay kasalanan nyo noon, panahon ni Moises. Bawal yan eh. Nakasulat na, yan o, Levitico, binasa natin kanina, Mhm. 19:28. Yeah. Ngayon, kung ako siguro ay magpapatato, kapatid na Jeriel, sa braso,
Efeso Kapitulo 6, versikulo 1-2. Igalang mo ang iyong ama't ina, Yung maganda yan. unang utos na may pangako. Ayan. Alam niyo, mayroon din tayong batayan yan. Tingnan niyo sa Deuteronomio. Pakibasa ito, kapatid na Jerian. Sige. Next Next slide. slide. Ito ang mga Next slide utos. po. Ayan. Ayan, sa Ito Deuteronomio. ang mga utos. Katuruan at tuntunin na iniuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Ayan ha. Moises sa Israel yan. Sabi, si Moises yan, di po ba? Mhm. Sabi niya, ito ang utos ng Diyos na ang Panginoon ng Diyos na sa akin ay ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Hordan. Naku, teka muna bago natin pagpatuloy, kapatid na Erning. Hmm. Alam niyo yung bago natin ituloy, ito, lalayo muna tayo doon sa topic natin. Kasi napapanahon yung Hordan na yan. Yeah. Mula doon sa Jordan. Kaya yan ang titulo na binibigay ng Diyos sa Israelita. Sundin ninyo ito sa lupain inyong aariin nila, yung lupain na yon sa kabila ng Hordan. Kasi nandun sila sa may Egypt di ba? Yeah. Kaya, pumunta sila doon sa may Sinai, tatawid sila sa Hordan Dalawa yung tinawiran nila. Tumawid sila sa dagat na pula. Yun yung hinati ni Moises ng Diyos sa pamagitan ng tungkod ni Moises at naglakbay pa uli sila at pagkatapos doon sa kabila ng Hordan. Yung kabila ng Hordan na yun, kapatid na Erning, lupa na yon. Pag nilakad mo ng tuloy-tuloy yun, ano po, kapatid na Erning, papuntang norte, no? Mediterranean Sea. Yan ang sinasabi ngayon ng mga tao na from the river to the sea, Palestine will be free. Teka muna, hindi inyo yan. Sa Israel yan. Sabi nga, yung kabila ng Hordan, ari-arian na ng ano yan, ng Israel. Sabi nga, sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin. Ano ba yung salitang aariin, kapatid na Erning? O di ba? Magiging kanilang pag-aari. Magiging kanila, kaya kanila yan. Yan ang titulo ng Israel ngayon. Yung ilog ng Hordan hanggang doon sa Mediterranean Sea, bigay ng Diyos sa kanila. Sige, yan ang ating, sabi nga, current events ngayon. Yan ang nangyayari, pinagtatanong. Maisingit lang. So, balik na tayo doon sa ating tema. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Hordan. Para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo, o mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain. Yan yung Israel ngayon. Kaya yung Israel. Dami. Tulong natin. Makinig kayo, mamamayan ng Israel, sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain. Ayon sa pinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag ka naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalaala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lunsod. Ay, pinasusugat ng Diyos yan Yung paggalang, di ba? Yung mga utos pinasusulat ng Diyos. Ibig lang sabihin, kung ako'y yan ang isusulat ko. Pero sa panahon ni Moises, hindi nila pwede ilagay yan.
Di ba? Pero kung gusto mo magpatato, yan ang ilagay mo. Di ba? Walang Yung masama sa kautusan. paglalagay. Hindi na utos ngayon yun na ibinabawal eh. Ha? Kaya ang pagpapatato po ay relatibo yan. Depende po sa inyo yan. Yeah. Wala, kasi ang tinatawag po na kasalanan, paglabag sa kautusan. Isa Yeah. pa ng Kristiyano, wala naman pong utos ang Panginoong Yahushua na Wala. bawal ang magpatato. Siguro kung magpapatato kayo, di yung talata ng Biblia. Di Yeah. ba? Kasi ito, ituro nyo ito sa mga anak nyo, yung utos ng Diyos. Pag-usapan nyo ito. Ang sabi, itali ninyo ito sa inyong mga braso. Alam natin, ang salita, ayan, si ano yan eh. Figurative po yan. Hindi naman natin maitatali ang salita ng Diyos literal sa ating mga braso. Ilagay sa inyong mga noo bilang paalaala sa inyo. Sa mga katwid, ang mga kautusan ng Diyos noon sa Israel para maalaala, ito pa sabi, isulat nyo ito sa mga hamba ng inyong bahay. Talagang literal na ipasulat. At sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod para magsilbing paalaala ang mga kautusan ng Diyos noon sa Israel. Kaya kung ako, ang tatanungin personally po, kung ako'y magpapatato, ilalagay ko yung Epeso, Kapitulo 6, ipasusulat ko sa braso ko. Igalang nyo ang iyong ama't ina, unang utos na may pangako. O yun. Yung lalapastangan sa ama at ina ay may sumpa ng Diyos. Mamamatay Paalaala kang yun, di walang ba? pagsala. Walang sala. Pagkatapos ay pay attention. Makinig kayo at pay attention. Pag nag-aaral ng Biblia, sa kabilang braso ko, pay attention. Pagkatapos nakasulat pa siguro, Hebreo 10, huwag pabayaan ng pagsamba. Yun ang mga magandang tato, yung mga verses ng Biblia kung gusto din lang ito na magpatato. Pero magpapatato kayo ng kung ano-ano na ika nga ang object na Diyos ko. Nasa inyo yun, di ba? Inyo po yun. Nasa kung ano gusto nyo. Pero sabi nga Nasa inyo po yun. natin, hindi natin ito pinopromote, hindi natin ito dinidiscourage. Hindi, It's up to you. nasa inyo po yun. Sinasagot lang po natin sa programang ito yung katanungan na ibinadala sa amin yung tungkol doon sa tato. Kasi yung nga, alam nyo kapatid na Erning, dalang mga kasama natin, mga dati tayong iglesia ni Cristo di ba? Dahil nga dyan yung ministro dyan, destino doon sa Italia yan, no? Tagapangasiwa sa Italia, binabasa yung talatang yan. Mag-isip-isip muna ikaw, brother. Bago ka magbasa ng talata, hindi lahat ng nabasa mong talata para sa'yo. Di ba? Meron para sa'yo, meron para sa Israel. Ha? Yung tattoo na binasa mo, para sa Israelita yon. Ngayon, ang sumusunod yan sa panahon natin ngayon, yung mga ang relihiyon ay tinatawag na Jewish religion na ang batayan nila ito. Ayan. Yang Torah, yang 5 aklat ni Moises na kasama yung Levitico. Ito mula sa Genesis hanggang Deuteronomio ito kapatid na Erning. Kaya yan ang batayan nila ng pamamalaya. Yang utos na yan para sa mga Udyo. Ngayon, ang para sa atin, na mga Kristiyano, tawag nung iba doon sa kanila, no? Kami, ang tawag namin sa sarili namin, Yahusyano, mga tagasunod ni Yahusya, no? Hindi na yan kasali doon sa kautusan. Hindi na nga, sabi nga nung ating binasa kanina, kapatid na Erning, binanggit pa ba sa Biblia, sa Bagong Tipan, yung tato? Hindi Wala na. yan eh. Wala nang Wala. banggit. Mm. Ngayon, nasagot na natin batay sa Biblia, no? Yeah. Napaka-ikli ng ating sagot sapagkat maikli din naman ang utos para lang sa Israel O di Sinabi ba? niya. Pero kung gusto niyo magpatato, sabi nga natin ay nasa inyo po 'yon. Pero Sabi nga suggest yung iba, naubos yung kilay. Siguro nasunog, nakalbo yung kilay. Ngayon may bago dito sa LA, kapag Erning. Kung gusto mong tatuan ito, para tuloy meron kang mga buhok na konti. Kala mo buhok pero tato. tattoo lang 'yon. Cosmetic, di ba cosmetic? Cosmetic Pigmentation. yan. Yung iba naman, nagpapatato na iba dito sa lips. Sa Meron bigote. ganun yung iba dito sa nasa sa inyo yan. Hindi yan ibinabawal ng Panginoong Yahushua. Walang kabawalan yan sa panahon natin. Na po? Ngayon, kung may mababasa po kayo, abay padala nyo rito. Kasi wala kaming nabasa ni kapatid na Erting. O di po ba? Wala akong nababasa. Ngayon, ang pangalawa nating sasagutin, batay sa Biblia po,
ay alam nyo, yung Mateo 19:24, pagka mayroong mga ibang mga ngaral, pagka nabasa po yan, ay agad nagagawa ng konklusyon na para ka maligtas, kailangan mong sumunod sa kautusan. At Mhm. ang ganitong paraan ay imposible, parang katulad po ng kamelyo na idadaan sa butas ng karayom. Yeah. Mabuti basahin natin ang Mateo Next slide. 19:24. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Yeah. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos nating mabasa po yan, ang tanong ay may bumabangong mga tanong. Ano ang itinuturo ng Panginoong Yahushua sa talatang ito? Unang tanong, tungkol ba ito sa kasakiman ng, ng taong mayaman na ito? O kaya ay, paano kung ang taong mayaman ay isang paghahalimbawa lamang, kapatid na Jeriel, at ang paksa ay hindi naglalayon na limitado lamang sa pera o kayamanan? Mhm. Isa pang tanong, kailangan ba tayong magpakahirap para makarating sa langit? Ayan ang mga tanong eh. Isa pang tanong, paano kung ito ay mensahe na para tayo makarating sa langit, ay kailangang sundin natin yung kautusan? Ito pang isang tanong, gaano kahirap sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom? Imposible ito. Imposible na ang literal na kamelyo ay makapasok sa literal na butas ng karayom. Ang liit ng butas ng Yeah. Hindi kasi, karayom eh. alam Ngayon, niyo mga kapatid na kapatid, Ernie, liliwanagin po ito sa atin ng yan Biblia. siguro, Oh, baka ipaliliwanag din natin dito sa programang ito. Hindi yan yung butas ng karayom na nasa isip ng maraming tao, lalo na yung mga mhm. iglesia ni Cristo tayo noon. Ang pag binabasa sa atin niya, akala natin yung karayom na ginagamit ng lola natin pag Literal. nananahi. Hindi ba? Ang English niyan, eye of the needle. Ewan ko Mhm. kung meron tayo niyan ipakikita ngayon. Wala tayong English na mababasa ang ganon, pero yan ang naka-translation. Ang katapat sa English, eye of the needle. Yeah. Yeah. Mata ng karayom. Diyan ay Ah, butas ng karayom. Yeah. May meron tayo maisishare ba English tayo dyan? dito, Matthew, no? Sa Matthew, sabi nga Matthew yan 1924. 1924. Ayan, Matthew 19:24. Ayun, meron akong kopya dito. Mm-mm. Ayan, siguro kapatid na Ernie, para magkaroon ng liwanag ito sa mga tagapakinig, no? Sa sumusubaybay sa atin. Kung pwede akong makapag-share. Ayan, share tayo. Ayan, share ko. Nakikita po ba ninyo itong sinishare ko? Ayan, yan. Ayan Tama. easier. In fact, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to get into God's kingdom. Ayan. Akala natin yan, no? Kasi ang sinasabi niyo, napakahirapan niya naman mangyari. Hindi imposible naman niyang mangyari. Hindi. Ang Panginoong Yahusha, kapatid na Erning, hindi magtuturo o hindi magbibigay ng isang parabola na hindi pwedeng mangyari. Kumbaga sa ano, pag sinabi mong yan panahing karayom, yung karayom na maliit na ginagamit mo sa pananahi, imposible. Gagamit po ba ng halimbawa ang ating Panginoong Yahushua ng isang imposibleng bagay, yung hindi talaga mangyayari? Ang parabola niya, hindi talagang nangyari pero merong aral. Hindi ba? Pero pwedeng mangyari. Yan ang mga parabola ng ating Panginoong Yahushua. Tatalakayin natin yan. O Yan. talakayin natin ng konti ito. Ano ba itong eye of the needle na ito? Ayan. Alam nyo, siguro alamin natin kung ano yung sa Jerusalem. Ah, eye of the needle. Ah,
Sabi nga, gate yan eh. Maliit na gate. Oo, gate Tapos yan may eh. kamelyo. Ito, may pakikita tayo ng konti dito. Ewan ko kung Ayan, oh. makikita ito eh. Tignan natin uli ha. Share tayo uli. Ayan, nakikita nyo po, ano, sineshare ko eh. Nakita nyo yan? Camel, ano? Yeah. Kita naman, may Ayan, oh, pintuang yung maliit dun, maliit oh. na pinto na yon, kung nakikita po ninyo sa inyong screen, yung maliit na pinto na yan, yan ang Eye of the Needle na tinutukoy ng Panginoong Yahushua sa panahon pa niya yan, meron na yan eh. Kasi yan po ang gate, no? Gate papunta sa lungsod. Gate papunta sa lungsod. Ngayon, kung titignan ninyo, ayan, no? Yung kabuuan yan, ewan ko kung nakikita ninyo yung maliit na picture eh. Maliit lang kasi yung picture eh. Ito, medyo malaki-laki ng konti itong picture na to. Ayan, nakikita po ba ninyo yung picture na malaki na yan? Ayan yung pinto, malawang na pinto. Kasi sinabi rin ng ating Panginoong Yahushua eh, pinto ang makipot, di ba? Mahirap pumasok doon sa pinto ang makipot eh. Yung pinto ang maluwag, oh, yan ang ginagamit niya eh, na sa mga pagtuturo niya. Sapagkat yan ang present Parabola. sa panahon ng ating Panginoong Yahushua eh. Ayan po, ang tawag, ayang pintuan na yan ang pintuan papunta doon sa lungsod ng Jerusalem. Ngayon, merong isang maliit na pinto na ang tawag doon, the Eye of the Needle. Yan ang tawag doon. Yan ang ginamit ng Panginoong Yahushua sa kanyang sinasabi, mahirap sa isang mayaman pumasok sa kanilang langit, mas madali pa niya yung kamelyo. Pero yung kamelyo na yan, makakapasok doon pero tatanggalin mo yung karga-karga ng kamelyo. At pwede Mag-squeeze din in. po, oo, pwede rin magasgasan yung kamelyo na dahil mas malaki siya kaysa sa tao eh. Di ba? Exactly. Pero yan ang ginamit ng ating Panginoong Kristo Yeah. o Ngayon, Panginoong balikan Yahushua, natin sabi yung nga. Mateo, no? Aha. So, yan po ang ating isinare ngayon. Yan ang Eye of the Needle na tinutukoy. Nakasulat sa Biblia, Eye of the Needle is not a sewing needle. Ano po? The eye of the needle is that door. Ang tawag doon sa maliit na pinto, the eye of the needle. To the gates. Gate to Jerusalem. Ayan yan. O siguro meron tayong natutunan ng konti ngayon. Ano? Tatapusin ko na itong sharing ko po, kapatid Nering. Tuloy natin yung ating sinasabi at pinag-aaralan. Diyan po sa Mateo 19:24, ang mensahe po diyan ay tungkol sa kaligtasan. Ngayon, yung mensahe diyan ay tungkol ho diyan sa kaligtasan. Sapagkat ang sabi, mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos eh. So, may kinalaman niya sa kaligtasan. Pero ito ay tungkol sa pagpili ng paraan. Pipiliin ba natin yung imposibleng paraan ng pagsunod sa kautusan o yung pagpili kay Yahushua? Tandaan po natin na sa tagpong yan, sa Mateo 19:24, ang kausap ni Yahushua ay ang mga Hudyo. Hindi pa siya na ipapako sa krus sa tagpong ito. Tanong, ano ho ang itinanong ng mga Hudyo tungkol sa kaligtasan? Sa next slide, Marcos 10:17. Ating puntahan yan. Next slide. Nang paalis na si Yahushua, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po ang tagpong ito, mga kapatid? Nang paalis na ang Panginoong Yahushua, meron pong isang lalaki na lumapit sa kanya at lumuhod. Ano po ang kanyang ginawa? Siya po'y nagtanong sa ating Panginoong Yahushua. Ano ang kanyang itinanong? Kung ano ang dapat gawin para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, itong Hudyong ito ay interesado na malaman niya ang paraan sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan. Papansinin po natin ang tinanong niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin? What shall I do? What do I need to do?
Ano ang pinuna ni Yahushua sa taong ito sa kanyang itinanong? Ang sabi po riyan ay basahin natin next slide po sa 18. Tandaan nyo, tinawag niya ang Panginoong Yahushua mabuting guro. Sumagot si Yahushua, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Ano po ang pinuna ni Yahushua sa tanong nung lalaki sa kanya? Ang sabi niya, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Kaya kung walang sino mang mabuti maliban sa Ama, maging ang Kristo nga, hindi nga niya tinawag ang sarili niyang mabuti. Di ba? Kung walang mabuti maliban sa Diyos, walang tao ang makararating sa langit sa kanyang sariling paraan. Tatandaan po natin yon. Walang tao sa ganang kanyang sarili, sa kanyang sariling sikap, ang makararating sa langit sapagkat walang mabuti maliban sa Diyos Sabi ng Panginoong Yahushua. Ngayon, ano ang itinanong ng Panginoong Yahushua dito sa taong ito? Actually, ito yung taong mayaman para patunayan na siya hindi mabuti. Kasi ang paniniwala nitong taong ito ay mabuti siya Tuloy natin ang basa. Next slide, 19. Ito po. Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan. Ayun. Papansinin natin, nung sabihin nitong tao sa ating Panginoong Yahushua na ang sabi niya ay mabuting guro. Ang sagot ng Panginoong Yahushua, walang mabuti maliban sa Diyos. Kung walang mabuti maliban sa Diyos, di walang taong sinuman ang makararating sa langit sa kanyang sariling sikap o sariling paggawa. Ngayon, diyan po sa 19, kapatid na Jeriel, ano ngayon ang itinanong ng Panginoong Yahushua dito sa taong mayaman na ito para patunayan na siya hindi mabuti. Kasi ang paniniwala niya sa sarili niya, mabuti siya Marcos 10:19. Ayan, tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Huwag kang mandadaya. At igalang mo ang iyong ama at ina. Ano ang itinanong ng Panginoong Yahushua dito sa taong mayaman na ito para patunayan sa kanya na siya'y hindi mabuti? Tinanong siya ng ating Panginoong Yahushua sa paraang ginamit ng Panginoong Yahushua ang kautusan. Ano yung kautusan na yan? Yan po yung kautusan nakasulat sa Exodo Kapitulo 20. Yan po ang Ten Commandments. Ano ang tanong sa kanya ng Panginoong Yahushua? Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan? Huwag kang papatay. Isa yan sa Ten Commandments. Huwag kang mangangalunya. Isa pa rin yan sa Exodo 20. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Huwag kang mandadaya. At igalang mo ang iyong ama at saka ina. Ngayon, ang tanong natin, mga kapatid, ano ang sagot ngayon nitong taong mayaman sa ating Panginoong Yahushua? Ito, conversation yan Next, sa 10:20, ito nakasulat. Ayan, sumagot ang lalaki. Guro, sinusunod ko po ang lahat ng yan mula pagkabata. Ano ang sagot nitong taong mayaman sa tanong sa kanya ng ating Panginoong Yahushua kung sinusunod niya ay yung kautusan, ng tinutukoy na kautusan na iniutos ng Diyos sa Israel noon na ibinigay kay Moises? Abay, ang sagot niya, Guro, sinusunod ko pong lahat ng iyan mula sa pagkabata. Ano ibig lang sabihin? Pinalalabas nitong taong mayaman na ito na siya po'y mabuti. Sinusunod ko po lahat ng yan mula ng pagkabata. Ano ngayon ang tanong ito? Ano ho ba ang pamantayan tungkol sa pagkakasala na dito, itong taong mayaman na ito, tiyak na nagkasala. Maging tayo. Ito, basahin natin sa Mateo. Ito yung pamantayan sa pagkakasala ng tao. Narinig ninyo na sinabi nung una, huwag kang mangangalunya. Tandaan natin, Ebangelistang si Mateo, ang kanyang sinasabi ay tungkol nung una. Ano yung una? Hindi panahon nila Moises. Ano sabi? Huwag kang mangangalunya. Sinabi pa ni Yahushua, narinig ninyo na sinabi nung una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay.
dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Tandaan natin, may binabanggit po dyan na wag mangangalunya, wag papatay. Pero nung panahon nila Moises, para matawag kang ikaw ay mamamatay tao, talagang literal na papatay ka ng kapwa mo. Pagka ikaw ay tatawaging mangangalunya, talagang gumamit kang physical sa sexual sa magitan noong sinatawag nating kasalanan ng pangangalunya. Pero mga kapatid, anong katunayan na itong taong mayaman na ito ay hindi mabuti? Sapagkat siya may nagkasala din ng pangangalo niya eh. Siya may nagkasala din ng pagpatay eh. Paano ho natin magagawa yan sa panong Kristiyano? Next slide. Ito nakasulat. Unang Juan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Kaya sa panahon natin, sa panahon Kristiyano, ay ikaw ay ika nga mapot lang sa kapatid mo, mamamatay tao ka na eh. O di ba? Ang tanong, ito bang itang taong mayaman na ito? Hindi ba ito napuot sa kanyang kapwa? Bagamat wala tayong mababasa, siguradong na nangyari po yan. Napuot siya sa kanyang kapwa. Ha? Ano pa sabi diyan sa mga ngaral? Ito pa, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ano pang ikakatwiran nitong isang taong mayaman na ito? Para sabing siya'y mabuti. Tiyak na itong taong mayaman katulad natin, mga kapatid na Jeriel, walang tao rito sa mundo na laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yan po ang katotohanan nakasulat sa Biblia. Sa mga kapatid, itong taong mayaman na ito ay bagamat sumusunod dun sa kautusan ni Moises, pinagmamalaki niya. Mula po sa pagkabata, ginagawa ko po yan, Guro o Panginoon. Pero nagkasala ka ng pagpatay. Kailan yun? Nung apuot ka sa kapwa mo. Nagkasala ka ng pangangalunya. Nung magnasa ka, tumingin ka lang, nagnasa ka, nangangalunya ka na eh. Sa panahon natin. Mas inihine, mas pinaigting eh, di ba? Sa panahon natin. Dito siguradong hindi papasa itong taong mayaman. Pero itong taong mayaman, nag-iisip pa rin na siya'y mabuti. Pero alam nyo, hindi patapos ang pahayag ng Panginoong Yahusya. Ano ang iniutos ng Panginoong Yahusya sa taong mayaman na ito? Next slide. Tuloy-tuloy lang basa natin. Mula Marcos 10:17, 21 na. Tinignan siya ni Yahusya. Tinignan ng Panginoong Yahusya itong taong mayaman nang may pagmamahal at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Tandaan natin, no? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Mga kapatid, ano pa po ang itinanong ng ating iniutos ng ating Panginoong Yahusya dito sa taong mayaman na ito? Na dito ay masusukat kung talagang siya po ay mabuti. Aba, yung utos. Isang bagay lang ang kulang sa iyo. Total, pinagmamalaki mo. Sinunod mo lahat ng kautusan ni Moises. Eh. Bata ka pa, sinusunod mo na eh. Isang bagay lang ang kulang pa. Umuwi ka, ipagbiling lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. At pagkatapos, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos na magawa mo yon, bumalik ka at sumunod sa akin. Yan ho ang kulang doon sa taong mayaman na ito. Ngayon, ang tanong po natin, mga kapatid, ano ang tungkulin natin sa mga mahihirap? Meron ba tayong tungkulin sa mga mahihirap? Kapatid na Erning, bago po natin ituloy yan, linawin nating mabuti yung sinasabi. Medyo naglalag po yung inyong computer eh. Nagpo-post. Kaya iaayos natin, sasabihin natin yung sinabi ni Kapatid na Erning, yung tagubilin na yan ng ating Panginoong Yahusya doon sa mayamang lalaki. No? Ang ibig sabihin lang dyan, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ibig sabihin, yung mga sinabi niya kay Yahusya ang ginagawa niya, ang tanong, kapatid na Erning, nireject ba ng Panginoong Yahusya yun? Hindi. Hindi ba? Naman. Hindi naman niya nireject. Kaya lang kulang. Sabi niya, meron pang isang kulang. Kaya sabi ng Panginoong Yahusya dito, isang bagay pa. Okay, nagawa mo yan. Inibig mo magulang mo, inibig mo kapwa mo. Ha? Hindi ka nangangalo niya. Nagawa mo yan mula pagkabata mo. O may kulang.
Ano yung kulang? Itong isang bagay pang ito, kulang. Ano ang iniutos ng Panginoong Yahushua dyan? Umuwi ka, ipagbili ang mga ari-arian mo. Ito po, kasi siya yung mayaman no? So meron siyang mga ari-arian. Ang utos sa kanya, ibenta mo yung ari-arian nyo. Para ano? Pamigay mo pera sa mga mahihirap. Ang alam nyo, kapatid na Erning, hindi ka po pwedeng sa panahon ngayon, ano? Sasabihin mo, abay, namimigay kami, kaya nga kami may lingap. O hindi mo pera yan. Di ba? Nakasulat dyan, maliwanag. Ha? Umuwi ka sa bahay mo kung may pera ka, pero hindi yung pera ng taong bayan, no? Eh yun ang pinamimigay mo, yung pera ng mga tao eh. Pamigay mo yung sarili mong pera, yung pinaghanap buhayan mo. Yan lang itulong mo doon sa mahihirap. Hindi ipagmamalaki, meron niya kami lingap, meron kaming ganito. Hindi mo naman pera yan eh. Hindi ba? Pera yan para sa Diyos yung pera yan. Sabi mo, abulin eh, di ba? Hmm. Sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yan ang utos sa kanya, kapatid na Erning. Pagkatapos na maipamigay niya yun, ano pa utos sa kanya? Bumalik ka doon sa Panginoong Yahushua, sumunod ka sa akin. Ayan. Ngayon, kapatid na Erning, ginawa po ba yan nung mayamang lalaki? Babasahin pa natin yan. Meron tayong Yan. mga kasunod na Kaya nga yun babasahin. ang tanong po natin. Isang Oo. bagay na lang yung kulang sa kanya eh. Nagawa niya Mm-mm. ba? Yeah. Bueno, mayroon ba tayong katungkulan sa mga mahihirap, kapatid Mhm. na Jeriel, ayon sa Ano Biblia? po Next yan? slide po. Okay, basa natin. He who gives to the poor will never want. But he who shuts his eyes from their need will have many curses. Naku, di ba? Whoever shuts his ears at the cry of the poor will cry out himself and not be answered. Sabi nga, humihingi ng tulong sa iyo yung mahirap eh. Ang mahirap diyan, kapatid na Erning, kapatid mo pa yan, yung naghihirap. Yung naghihirap, hindi talaga dahil siya mahirap. Pinahirapan mo eh. Pinahihirapan mo sarili mong kapatid. Oh, wag na natin pag-usapan yung kapatid do sa iglesia. Yung kapatid mo sa laman. Oh, di ba? Pahihirapan mo ba yun? Oh, naghihirap yung kapatid mo, umiiyak na. Ang sabi diyan, no, maliwanag. Pagka isinyat mo ang mata mo o ipinikit mo ang mata mo doon sa nangangailangan ng tulong, kapatid mo. Maliban na lang kung ikaw mismo nagpalagay doon sa kulungan. Sabi nga, nangangailangan ng tulong, kapatid mo. Ah, hindi mo ipinikit mo ang mata mo. Ang sabi niyan, magkakaroon ka ng maraming sumpa. Nako, mabigat yan, kapatid na Erneng. Will have, Nakasulat po. hindi po might have eh. Di ba? Ito, will have, sigurado. Sure. Yeah. Sigurado, magkakaroon ka ng napakaraming sumpa. Kung ano-ano yan, ay hindi ko alam. Ang Diyos lang ang magbibigay niyan eh. Tapos, whoever shuts his ears at the cry of the poor will cry out himself and not be answered. Darating ang panahon, ikaw naman ang iiyak, ikaw ang mananalangin. Walang sasagot sa iyo. Hindi ka rin sasagutin. Tuloy natin ang pagbasa, kapatid Erning. Ezekiel 22:29. The people of the land have practiced oppression and extortion. Nako, kahit sa gobyerno nangyayari yan eh. Kahit sa religion nangyayari yan. Ha? The people of the land have practiced oppression. Ino-oppress mo yung mga tao eh. Di ba? Tinatakot mo. And extortion, ine-extort, and have committed robbery. Ayan. Ang totoo dyan baka pinagkakasala mo pa yung mga kapwa mo tao eh. Di ba? Paano? Pinalalabag mo sa batas. Pakidalin nyo ito doon ha, iniuutos mo. Yung iniuutos mo, ilabag sa batas. They have wronged the poor, ayan, and needy, yung nangangailangan, and they have oppressed the stranger without justice. Ayan, kapatid na Ernie. Yan ang hindi natin Kaya dapat gawin mm, sa mga mahihirap.
o dun sa mga poor o dun sa mga walang kakayanan. No po? Hindi natin dapat gawin yan. Kung ikaw'y may kakayanan, yan ang, sabi nga, yan ang kulang na lang dun sa mayaman na lalaki. Nagawa mo na, o sige, mabait ka pala eh. Sige, umuwi ka, benta mo lang ari-arian mo, pamigay mo sa mahihirap. Ayan. Sapagkat yan, tungkulin ng meron sa wala. Ha? Yung mga meron kang pananagutan, meron ka pala eh. Meron ka palang itutulong, di tumulong ka. Hindi po ba? Tama, tama Oh, yun. Sa tumulong ka makatwid, dun. Oo. kung mayroon kang kakayanan at hindi ka tumulong doon sa mahihirap, manapa, pinahirapan mo pa, Aha. abay mananagot ka sa Panginoon Diyos. Ang O, pananagutan diba? niya, kapag learning, Oh, mananagot magkakaroon ka. ka. Ito, hindi po ito yung baka magkaroon ha. Magkakaroon ka. Ayan ang sabi ng Biblia. Ng maraming sumpa. Magantay ka pag hindi ka pa nagbago. Di ba? Isang katutak na sumpa ang aabot doon sa mga taong sabi nga, ipinipikit ang mata doon sa nangangailangan. Nangangailangan ng tulong eh. Bakit hindi mo bigyan ng tulong? Yung ibang tao nabibigyan ng tulong. Yung kakapatid mo sa iglesia, lalo na kapatid mo sa laman, hindi mo bibigyan ng tulong. Isang salita mo lang, tapos na yung problema ng kapatid mo eh. Di ba? At saka ang sabi, ipagbili. Ba't hindi na lang ipagbili yung mga pinatay yung mga negosyo, pamigay sa mga miyembrong mahihirap, di ba? Yeah. Ang problema kasi, yan nga, naging kanya, total isa yun na rin napunta yan. Hindi ikaw na magbenta. Di ba? Kaya yung pag-urong, kapatid na Jeriel, yung pag-urong ng pagtulong sa mahihirap, pag-iimbot yon sa mga mahihirap eh. O di ba? Yeah. Itong taong mayaman na ito na binabanggit sa Marcos na tinatalakay natin, nang hawak ito sa kautusan ni Moises. Di ba? Mhm. Nang hawak siya sa kautusan ni Moises. Tatandaan po natin sa tagpong ito, hindi pa namamatay ang Panginoong Yahusya. Hindi pa siya binuhay na maguli, siyempre. Walang kamalay-malay itong taong mayaman kung sino ba talaga ang Panginoong Yahusya. Ngayon, Mhm. doon sa tanong na ibenta mo at saka ka bumalik, magkakaroon kayamanan ka ng kayamanan sa langit. Bumalik ka sa akin, sumunod ka pag naibenta mo na. Ano naging reaksyon ng taong mayaman? Next Yan, slide. yan ang tanong natin kanina eh. Sinunod niya ba yun? Yan. Yung kaisa-isa na lang na kulang. Ayun Yan. si Panginoong Yahusya. Basahin natin. Eto, Next next slide. slide. Next slide po, yan. Ang mga taong nagkakasala na walang alam sa kautusan ni Moises ay mapapahamak. At ang kaparusahan nila ay hindi ibabatay sa kautusan. Mhm. Ang mga nakakaalam naman ng kautusan ni Moises, katulad nitong taong mayaman na ito, Aha. alam niya, pinagmalaki pa nga niya, di ba? Mhm. Binuhay ko ho mula sa pagkabata. Alam ko, wag papatay, wag mangangalo niya. Kautusan ni Moises yun eh. Ang mga nakakaalam naman ng kautusan ni Moises, pero patuloy na gumagawa ng kasamaan, ay parurusahan na batay sa kautusan. Ang pinanghawakan nitong taong mayamang kapatid na Jeriel, una, bago natin basahin yung Marcos, kung pinagbili nga niya. Ang pinanghawakan nitong taong mayaman, yung kautusan ni Moises eh. Hindi niya siguro alam itong mga talatang sinulat ni Pablo. Nang sabi, Mhm. ang mga taong nagkakasala na walang alam sa kautusan ni Moises, mapapahamak at ang kaparusahan nila hindi ibabatay sa kautusan. Wala silang alam eh. Pero itong taong mayaman na to, alam na alam niya eh. Inisa-isa pa nga niya, di ba? Mhm. Ang mga nakakaalam naman ng kautusan ni Moises, katulad nitong taong mayaman, pero patuloy na gumagawa ng kasamaan ay parurusahan na batay sa kautusan. Siguro kung nalaman nitong taong mayaman na doon ibabatay ang pagpaparusa sa nakakaalam ng kautusan ni Moises, baka hindi niya na ipinagmalaki. Hindi ko po alam. Baka sinabi niya sa Panginoon niya, hindi ko po alam na bawal mangalo niya, bawal ang pumatay. Ayon sa Biblia, pagka ikay alam mo ang kautusan ni Moises, pero patuloy ka sa paggawa ng kasamaan, parurusahan ka batay sa kautusan. Tanong, eto, nung sabihin sa kanya ng Panginoong Yahusha, may kulang pang isa sa iyo. Ibenta mo yan. Ari-arihan mo. Bigay mo sa mahirap. Sinunod ba niya? Ano ba naging reaction niya? Ito, pakinggan natin. Next slide. Ito po. Next slide. Sa Marcos, nalungkot ang lalaki na marinig ito. Ano yung narinig niya? Yung sinabi sa kanya ng Panginoong Yahusha, may ari-arihan ka, ibenta mo yan. Bigay mo sa mga mahihirap. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.
Bumalik ka pag nagawa mo yon at sumunod ka sa akin. Ano naging reaksyon niya? Abay, sumunod ba? Nalungkot eh. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito. At umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Tumingin si Yahushua sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kapatid na Jeriel, ano ang naging reaksyon ng taong mayaman nung yung kulang na nag-iisang na kulang sa kanya ay ipinagagawa sa kanya? May nalungkot. Ano ibig sabihin? Ayaw niyang ibenta yung ari-arian niya. Pero anong gusto niya? Gusto niyang makagaroon ng buhay na walang hanggan, pero yung kulang na isa na yon, ayaw naman niyang sundin. Ano katunayan? Ayaw niyang sundin. Abay, nalungkot. Umalis siya. Malungkot dahil sa napakayaman niya. Umalis siyang hopeless. Bakit naging hopeless siya? Sapagkat hindi siya makasunod doon sa isa na yon ang kailangan niyang gawin. Ngayon, anong ginawa ng Panginoong Yahushua? Tumingin siya sa paligid, sinabi niya sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya ano po ang tunay na point o punto ng ating Panginoong Yahushua dito po sa ating pinag-aaralan ito? Next slide, 24-26. Eto, nagtaka sila sa sinabi ni Yahushua. Ano yung pinagtaka ng mga alagad? Napakahirap sa isang taong mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ngayon yung mga alagad. Nagtaka sila sa sinabi ni Yahushua. Kaya sinabi niya, mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga tagasunod niya. Kaya nagtanong sila, kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Pag-aralan natin mabuti itong 24-26. Mga kapatid, samahan nyo kami sa pag-aaral natin sa talatang ito. Nagtaka sila sa sinabi ni Yahushua na mahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kaya sinabi niya, mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kaya anong kanilang itinanong? Kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Yeah. Tumigil muna tayo ng konti. Mag-isip-isip naman kayo, mga kapatid. Sino po na lang ang maliligtas? Sagutin natin. Ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid, pag-uusapan po natin ay ang pagsunod sa kautusan ni Moises. Tanong, mayroon bang matuwid na maliligtas na tao? Ito, pakinggan nga natin sa Roma bago natin basahin ang mga huling talata. Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ng sino man na hindi siya dapat parusahan. Papansin niyo ba yun, mga kapatid? Alam natin ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ng sino man na hindi siya dapat parusahan. Kaya pagdating sa kautusan, alam mo yung kautusan, wala tayong maidadahilan ng sino man ay hindi parurusahan pagbatay sa kautusan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan.
walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya sa tanong na sino na lang ang maliligtas, pagka ang pamantayan pong ito, ang ating pong pagbabatay, yung pagsunod sa kautusan, aba walang maliligtas talaga. Bakit? Wala namang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Wala namang perpektong makasusunod sa kautusan eh. Kaya kung ang pagbabatayan po natin ay ang pagsunod sa kautusan, walang maliligtas. Bakit? Sapagkat walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang nasa utak nitong taong mayaman na ito, yung pinagmamalaki niya, kautusan ni Moises, nagawa ko po yan eh. O di ba? Ang kausap Tandaan niya ang natin, ating kapatid Panginoong na Erning, Yahusha. ano? Hindi Yung niyo sige. kautosan ni Moises, ito yun. Torah. Yan, Torah. Yung Torah, yung 5 aklat na sinulat ni Moises. Yung unang 5 aklat ng Biblia. Yan ang kautosan na tinutukoy. Para magkaroon tayo ng liwanag kung ano yung sinasabing kautosan o kautosan ni Moises. Yan po yung unang 5 aklat ng Biblia. Genesis hanggang Deuteronomio. Yan. Yan ang kautosan na tinutukoy. Walang nakakasunod dyan eh. Di ba? Wala. Nandyan din po yung nandyan din po yung 10 utos. No? Nandyan. Kaya nga, pinagaanan ni Yahushua yan eh. Para madali mong matandaan. Yung 10, naging 2 na lang. O di ba? Naging 2 na lang eh. Oh. At hindi pa yun. Yung tanong ng mga apostol, sino na lang ang maliligtas? Paano ka na ngayon maliligtas kung hindi dahil kung wala namang nakakagawa ng mabuti? Kung ang pagbabatayan ng kaligtasan ay yung kautusan ni Moises, wala nga talagang maliligtas. Bakit? Ang sagot ng Biblia, Wala. walang gumagawa ng mabuti. So, paano ngayon yan? Kaya ang batayan sa kaligtasan, hindi po itong Torah. Hindi ito. Hindi itong 5 kautusan ni Moises. No? Hindi. Sapagkat hindi mo masusunod ito eh. Walang makakasunod nito. Doon sa kautusan na yan. Dahil ang nakasulat, walang gumagawa. Paano nga po pa talaga maliligtas, kapatid na Erning? Eto, basahin natin. Yan. Next slide. Ayan. Tinignan sila ni Yahushua at sinabi, imposible ito sa tao. Yung Aha. sinasabi niyang imposible ito sa tao, na yung kamelyo ay pumasok doon sa karayom. Imposible ito sa tao. Pinakita na natin ha, hindi yan yung karayom na maliit ha. Yeah. Sa tao, Literal. imposible yan. Pero actually, Kaya, possible. ibig lang Ha? sabihin po, itandaan po natin mga kapatid, imposible ito na matamo ng tao ang kaligtasan niya sa ganang kanya, sariling gawa. Yeah. Sapagkat pag ikaw ang panghawakan mo sariling gawa mo, hindi mo rin masusunod yung kautusan ni Moises eh. Yeah. Gaya ng pinagmamalaki nitong tao mayaman. Kasi Mhm. walang matuwid, wala kahit isa eh. Kaya nga po mga kapatid, ano ngayon ang ating dapat malaman para matamo natin at masagot kung sino na lang maliligtas. Itong sagot, yan ay 27A, ito 27B. Pero hindi sa Diyos dahil ang lahat ay posible sa Diyos. Kaya kung ang tao sa ganang kanya ay hindi maliligtas, kung siya man ay alam niyang kautusan ni Moises, hindi naman niya masunod talagang perpekto po yun eh. Kaya imposible siyang maliligtas. Pero sa Diyos hindi imposible yun. Ano dapat gawin? Posible siyang maliligtas. Paano maliligtas ang tao? Hindi naman siya perfecto. Ano dapat gawin? Alam niyo, sabi ng Panginoong Yahushua, ako ang pintuan. Ang Yan. sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Paanong pagpasok? Pagsunod kay Yahushua. Saan ka ngayon pag mapupunta pag kay pumasok sa kanya, mapapabilang ka sa kanyang katawan. Ano ibig sabihin? Magiging ulo mo siya. Tagasunod kanya bilang ulo, kung ano ang gusto niya, yun ang susundin ng bahagi ng katawan. Kaya maging followers ka ni Yahushua sa movement niya. Sa ganung paraan, maliligtas ang tao. Bakit? Sapagkat sa ganang atin, helpless tayo. Hopeless ang tao sa kaligtasan. No one is perfect. Nobody can comply fully to the commandments of God. Kaya isinugo ang bugtong na anak ng Diyos. Ano layunin? Para tayo po ay matubos. Sino ang mga tao? Gaano karami? Lahat. Bakit? Lahat ay
nagkasala. Kung nagkasala, hahatulan ayon sa kautusan. Ano hatol? Kamatayan. Saan po? Sa ikalawang kamatayan pagdating ng araw ng pagpaparusa ng Panginoon Diyos. Para yun ay huwag umepekto sa atin, bagamat parang imposible na tayo maligtas sa ganang atin, kasi hindi natin masusunod fully ang kalooban ng Diyos. Nagsugo ang Diyos yung anak niya. Siyang tanging pag-asa. Hindi yung kautusan ni Moises. Si Yahushua na po ang ating tanging pag-asa na siyang isinugo ng Ama para yung imposible sa tao na siya'y makaharating sa kaharian ng langit ay maging posible. Kaya sa Diyos walang imposible. Gumawa siya ng paraan, kapatid na Jeriel. Yeah. Ang paraan, tangi ang Panginoong Yahushua HaMashiach na ayon sa Kanya, I am the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya hindi may iwasan, kapatid na Jeriel, na tayo maging tagasunod ni Yahushua. Kalam nyo, kapatid na Ernie, merong mga nagtuturo na... Kaya ating inimbitahan yung ating mga ministrong kasama dati. Tuloy kayo. May mga nagtuturo na organisasyon ng magliligtas sa kanila. Di ba? Ay, pinagmamalaki yun. Pinagmamalaki nyo. Organisasyon ng magliligtas. Kung wala ka dito sa organisasyon, hindi. Kung wala ka doon sa movement na itinayo ng Panginoong Yahushua, no? Yung pagsunod sa kanya, movement yun. Susunod ka na eh. So mag-move on ka sa pagsunod sa ating Panginoong Yahushua. Pero ang susundin mo, ang daan na tinutukoy doon, kapatid na Ernie, mayroong hulang kasama. Ang pagkakamali ng iba, natupad nga yung hula, pero incomplete naman yung itinuturo sa tao. Meron nga kayong hula, pero hindi nyo naman itinuloy yung kaduktong ng hula na sa bandang huli, nagtaksi lang marami. Yan ang kapatid na Jeriel. Opo. Siguro pwede natin i-flash yun. Pwede natin i-flash yung talatang yan para ating ma-refresh sa isipan ng ating mga... natin. Let's see at tayo'y pupunta sa Biblia uli. Nakasulat po yan sa sa Isaias 24:15. Sa Isaias tayo pupunta. Sandali, hanapin natin yung Isaias. Ayan. 24. Ayan. Sa natin titignan? Sa New International Version ng Biblia. Sisingit natin to para may matutunan tayo lagi. Ito po. New International Version. Ayan. Nakikita nyo po ba? Mag-share na tayo, no? Teka. Sandali po. Ayan, share ng screen. Ito. Ayan, nakikita nyo yung sineshare ko, no po? Ayan. Ayan. Yeah. Tingnan natin sa... Ito muna tayo sa 14. Hindi, tama, 14. Sa 14. 15. Sa 15 tayo. Therefore, yung cursor, therefore, siguro i-highlight natin yan. Highlight natin. Ayan. Therefore, in the east, give glory to the Lord or to Yahuwah. Exalt the name of Yahuwah. Kasi yung Lord na yan, capital L-O-R-D, yan ang pangalan, yan ang tetragrammaton. Na ang lettering yan sa Hebreo ay Yad Hey Wow Hey, no? Na kapag binasa na ayaw naman basahin ng mga Hudyo, pag binasa natin, ang sound ay Yahuwah. So, therefore, in the east, ayan, yung sa silangan, Silangan. Give glory to Yahuwah. Ayan. Exalt the name of Yahuwah. Sino ba si Yahuwah? The God of Israel. Ayan. Yung God ng Israel, si Yahuwah. Saan yung east na yon? In the islands of the sea. So, east, islands of the sea. So, hindi po sa Israel yan. Hindi yan sa Israel. East of Israel, islands of the sea. Pagka inyo po tinignan, sa ating pananampalataya, Pilipinas. Pilipinas. Philippine Island. Yan. From the ends of the earth,
pinag-aralan na rin po natin yan. Kung ikay iglesia dati ni Cristo, alam natin yung ends of the earth is not a place. Alam na alam Ends natin of yan. the earth is time, no? That there will be a war. Sabi nga sa panahong meron digmaan yan eh. Ends of the earth. Kaya ends of the earth, dalawang end 1914. yan. End of the sixth seal and beginning of the end seal, which is the seventh seal, no? From the ends of the earth, we hear singing. Yan ang naririnig doon sa ends of the earth sa noong 1914, noong 1913, 14, 15. Yan ang narinig, singing. May awitan. Glory to the righteous one. Yun ang awitan sa simula ng hula na yan. Glory to the righteous one. Pero ang iglesia, hindi na binabasa yung kaduktong eh. Kasi sila na yung tinamaan doon eh. Ito, but I said, ayan, I waste away. Woe to me! Naku, kahabag-habag ako, sabi. Bakit? The treacherous betray. With treachery, the treacherous betray. Nagkaroon ng pagtataksil. Saan? Doon sa silangan. Na ang dapat sanang marinig dyan sa silangan sa mga pulo ng dagat na nagsimula ng mga wakas ng lupa, ang dapat na marinig, singing for the righteous one. Ang righteous one, sabi ng Panginoong Yahusha, walang matuwid, wala kahit isa. Pero isa lang ang matuwid, sabi niya. Isa lang ang righteous. Si Yahuwah. Yun. Kaya ang Panginoong Yahuwah ang dapat na alayan ng awit. Pero nagkaroon ng betrayal. Sino na ngayon ang inaalaya ng awit doon sa Iglesia ni Cristo? Di yung kanilang amo, di ba? Ang tawag nila, tagapamahalang pangkalahatan. Pati nga yung titulo ng Panginoong Yahusha, kinuha. Kinuha na. Hanggang ngayon, hindi pa sinusuli. Hindi na siguro isusuli kasi malulungkot siya tulad ng mayaman. Malulungkot. Talagay ko, malulungkot siya. Diba? Sa paano hindi mo nagagawa, isoli mo yan. Diba? Isoli mo yan. Hindi isosoli yan, aalis yun po. Sabi nga, aalis yun. Malulungkot. Bakit? Napakarami niya kasing isosoli kapangyarihan, kayamanan. Isipin mo yun? Yan ang isosoli mo. Hindi niya na maisosoli yan. Malulungkot yun. Nasanay na yun eh. Kaya kapag binasa mo pa ang nakasulat, sabi niya, terror and pit and snare await you. Nako, ayan na nga. Sabi nga, terror, yan ang nag-iintay sa kanya eh. Terror and pit and snare await you. Yeah. People of the earth. Ayan. Matindi ang mangyayari niya, kaya nga may sumpa, di ba? Kaya merong hula, pero may naganap na pangyayari, no? Sabi nga pinadaan ng Diyos ang ikatlong bahagi ng iglesia sa apoy. Parang pagsubok kanya sa ginto yan eh. Pagka ang nuggets o yung mga may ginto, tuni-tunilada yan, ano? Padaanin mo sa apoy yan, naku, yung tonelada magiging gramo na lang. Di ba? From gramo na lang yun. To gram. Liliit. Pag pinadaan sa apoy. Kaya yung iglesia na nagsimula sa mga wakas ng lupa, sa mga pulo ng dagat, sa silangan o malayong silangan, yung iglesia na yan, no? Nung pinadaan sa apoy, ito nangyari. Lumiit. Sino natira? Kapatid na Erning, kapag babasahin natin yung nakasulat doon sa Isaias 1:8-9, sa anak na babae ng Sion, merong nalabi, pero ang nalabi, napakakaunti. Di ba? Yan ang nakasulat. Napakakaunting labi. Napakakaunti lang nung natira, nung nalabi. Tayo nga yun. Kaya, kung gusto ng tao na makasunod sa ating Panginoong Yahusha, dapat nandun siya sa tinatawag na kilusan na itinatag ng ating Panginoong Yahusha. No? At yung kilusan na yan, organized movement yan na tinawag ding katawan ng Panginoong Yahusha na ang ulo niyan ay walang iba kundi siya. Kaya ang hierarchy ng iglesia na yan,
si Yahuwah, si Yahusya, at lahat ng mananampalataya. Ang nangyari sa atin, doon sa lahat ng mga mananampalataya, may lumitaw pang isang mas mataas sa lahat. Isipin mo yan. At ang kinuha pang titulo, yung titulong binigay ng Diyos ni Yahuwah kay Yahusya. Ano katunayan? Nakasulat doon sa 28:18 ng Mateo, maliwanag yun Sa Tagalog, di po ba? Siguro, i-share din natin yun, kapatid na Erning. Yan natin para sa mga bagong tagapakinig. Ito, Mateo, sa 28. Ayan. Sa Tagalog natin babasahin kasi mas malinaw pagkakasabi doon sa Tagalog, kapatid na Erning Ito, hanapin natin yung Tagalog. Ayan. Ano po ba sa Tagalog? Ano bang magandang salin sa Tagalog? Yun ay sa abtag. Abtag. Ayan, abtag. Tinatawag na abtag. Nasaan na ba yung Tagalog? Kaya namin babasahin sa inyo ito dahil sa may mga bagong tagapakinig. Ano ha? May paso lang. Ito. Abtag. Ito ba yung abtag? Nasaan ba yung abtag? Ito, Ayun. 78. Yeah. 28:18. Ayan tingnan nyo Ito, lalagay natin. At lumapit si Yahusya. Jesus ang nakalagay dyan. Yahusya ang pangalan niya di ba? At lumapit si Yahusya sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Na sinasabi, ito sabi ni Yahusya, ang lahat ng kapamahalaan, malinaw yan, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Hindi niya naman sinabing naibigay na sa iyo. Hindi. Brother, sa uli mo yan, di iyan. Di ba? Tawag mo sa sarili mo, tagapamahalang pangkalahatan ka. Lahat ba ng kapamahalaan sa iyo binigay? O kay Yahusya? Yan ang tanong natin. Kaya wala nang may pagmamalaki. Sabihin nyo, kayo lang ang magaling sa Biblia. Bakit hindi nyo nakita ito? Tinawag ninyo yung inyong pinuno, tagapamahalang pangkalahatan. At ito'y pauulit-ulitin po natin. No? Nabasahin, sabihin, hanggang marinig ng napakaraming mga tao. Lalo na ang mga kaanib dyan sa Iglesia ni Cristo. Dahil dati kaming ministro dyan. Nahahabag tayo sa mga taong naniniwala na ang tagapamahalang pangkalahatan ay hindi si Yahusya. Hindi ang Kristo ang tagapamahalang pangkalahatan sa kanila. Sinasabi nila, si Kristo ang niya ulo ng iglesia. Sino nangangasiwa doon sa iglesia? Yung bang ulo? Hindi. Sino? Itong tagapamahalang pangkalahatan namin. Bakit nyo pinalitan ng Panginoong Yahusya? Wala po siya dito sa lupa Yung tanong, buhay ba siya? Ano sagot nila, kapatid na Erling? Buhay daw buhay. Nasa buhay langit. siya. Wala nga lang dyan sa sentral nyo. Nasaan? Nandun sa langit. Di ba? Sa langit. Pero siya ang pinagbigyan ng lahat ng... paano siya mamamahala? Susundin mo siya. Kaya lahat ng kautusan niya, ano na po ang ginawa? Ipinasulat na. Ano pa ginawa ni Yahuwah? Ng Panginoon Diyos o ng kanyang Ama? Nasa Biblia na In-inspire pa ng Diyos. Ano dapat natin gawin? Ito po ay iproklama yung mensahe. Hindi yung mensahe mo. Di ba? Yung mensahe nung nag-akda o nung nagpasulat. Ano ba mensahe? May pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan na siya ang tagapamahalang pangkalahatan sa langit at sa lupa. Wala kang pupwestuhan, brother. Langit at lupa yan Hindi ba? Kaya tayong lahat magkakapatid. Walang nakakataas, walang mababa. Yan ang tinatawag na kilusan na itinatag ng ating Panginoong Yahusya. Siya ang ulo, siya ang tagapamahalang pangkalahatan, o kung gusto mong tawagin chief shepherd, isa lang ang chief shepherd. Ang Panginoong Yahusya. Hindi. Ang nangyari sa atin may chief shepherd tayo. Nagdidistino, di ba? At kung ano-ano pa. At isa pa, kapatid na Erning,
Hindi naman tayo nakakapagturo ng leksyon natin eh. Nung ating sinasampalatayanan eh. Oh, ito ituro nyo ha, huwag niyong dadagdagan, huwag niyong okay, kaninong utak 'yan? Oh, hindi namin utak 'yan bilang mga ministro, utak mo 'yan. Di ba? Dahil inilagay mo sarili mo as tagapamahalang pangkalahatan. Masakit 'yan sinasabi namin dahil mahal na mahal ninyo yung inyong leader. Pero kung talagang mahal niyo inyong leader, bay kailangan niyang maligtas din. Paano? Abay, wag niyang kunin yung papel na hindi kanya. Yan lang yan eh. Kapatid na Erling, malungkot ang nagaganap doon sa kabilang yung reliyon na yan. Dahil marami nang nagre-reklamo dyan eh. Oo, Oh, yeah. nahahalata nila eh. Lalo na ito. Ang sabi nga natin, hindi, alam nyo, ang tignan nyo, Biblia. Biblical ba yung sinasabi? Yung mga itinuro, yung pinakain sa atin, nakasulat ba? Doon sa hula, oo tama, mga pulo ng dagat, tayo yan. Mga wakas ng lupa, tayo yan. Sa silangan, tayo yan. Tumalikod, kayo yan. Bakit? Yun ang nakasulat eh. Di ba? Inawitan nyo, hindi na yung righteous one. Oh, ang awit, nako, kung kani-kanino niyo binibigay awit para mapapurihan lang, ang pinasasalamatan kapag kami na-accomplish, hindi namin tatandanan yan. Bakit? Ang trabaho ng pasugong ito, simula pa noong 1914, isa lang, dikdiking durog ang mga maling aral. Kasama na kayo sa madidikdik na durog. Yung aral na ito at yung Mateo 18:18. Ayan. At yung eleksyon na nagkaroon ka ng kapangyarihan kumamay-kamay sa politiko at sa presidente at magkaroon ka ng boses diyan sa gobyerno. Hindi yan ang Panginoong Yahusya. Noong araw, kapatid na Erning, sabi nga, yung anyang Iglesia Katoliko, may dalawang kapangyarihan. Ano raw yung dalawang kapangyarihan na yun? Yun ay kapangyarihang sibil at saka ecclesiastical. Oo. Ngayon, yung Iglesia ni Cristo, meron na rin eh. May Oo, rango pareho ka na pa rin. nga sa gobyerno eh. Hindi ba? Ayun, yung mga nag-uwi ang Pilipino mula doon sa Gaza, pakipuntahan mo na nga. Oh, kasi yan ang Pakipuntahan mo tungkulin na niya nga, eh. sunduin mo. Total, OFW. yan ang trabaho mo eh. Hindi ba? Ayan, yan ang Magamit na ating rin yung ano. naihahayag sa inyo ngayon. Tingnan ninyo kung ito, hindi ho ito pang insulto, no? Ito ay bagay na paghahayag na ano ba napunan niyo? Kasi po kapatid na Erning, kapag ka ang isang tao natutulog ka sa iyong tahanan at nakarinig ka ng ingay sa labas, nagising ka doon sa ingay, ang gagawin mo ba, didilat mo lang ang mata mo tapos tutulog ka uli? Anong reaksyon ng isang tao pagka merong kalabugan dun sa labas? Aba, magsisiyasat siya. Oo, Aalamin niya anong cause ng kalabog na yon. ayan. Kung yung kalabog na yon ay nagbabadya na ikapapahamak, lalay, aalis siya doon. Mhm. O di ba? Bakit? Walang taong matinong isip na gusto'y mapahamak. Yeah. O di ba? Tsaka wag nating ipagtanggol yung mga tao na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Lalo na nga kung ang nilabag yung pangunang utos na may kalakip na pangako na gusto ni kapatid na Erling itato sa kanyang braso. So, di ba? Yan Ay, na. gusto ko yun. Yun ang problema eh. Sinusuportahan yung ganong uri ng tao. Ngayon, hindi naman tayo kaaway nung kapatid na yon. Ang nais natin, brother, Oh yeah. Hindi tayo. sundin mo yung nakasulat. Sandali lang yan, magpapahayag ka lang eh. Di ba? Kaso nga, Yeah. baka matulad ka doon sa mayamang lalaki. Ayaw bitawan yung kayamanang nasa kamay niya. Ayaw bitawan yung kapangyarihang nasa kamay niya. Oh, pag natulad ka doon, sabi nga, malulungkot ka. Bakit? Eh, ang pinagmamalaki mo, alam mo yung nasa Biblia pero hindi mo naman nasusunod. Hindi ba? Yan ang isang Siya, yeah. kapait na magiging karanasan. Kaya kami po, hindi kami tumitigil at sana makarating sa iyo to kapatid. Mahal ka namin eh.
Oh, paulit-ulitin namin, hindi kami narito para siraan puri ka. Hindi. No. Pupunahin namin yung mali. Walang masamang pumuna sa mali eh. Kami man, pwede nyo rin punahin eh. Sasagot kami kapag kapinunan nyo kami. Hindi po ba? At kung yung inyong puna, anumang relihiyong kayo kabilang, may sense, biblical, logical, and corresponds with reality. Dito sa programang ito, sabi na, tama yung sinabi no kapatid na Erning. Medyo mali tayo. Di ba? Sasabihin namin yan, Tama. aminin namin. Bakit? Sapagkat wala nang matuwid sa atin eh. Isa lang ang matuwid. Di ba? Ngayon, kung alam mo ng mali, Walang perfect. ayaw mo pang ituwid, sabi nga, kahambugan yan. Di ba? Kayabangan. Hmm. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Huwag kayong magagalit. Lalo na yung mga kamag-anak namin. Huwag kayong magagalit. Sabi nga kung ano man ang aming naging damdamin, no? Nalagsiyasat kami. Magsiyasat din kayo. Tingnan ninyo. Bakit ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan ay si Yahusha? Pero iba ang tagapamahalang pangkalahatan ninyo, hindi si Yahusha. Ayan ang tanong. Di ba? Mahirap mo sagutin ngayon yan. Hindi, kapatid na Jeriel, bilang dagdag dyan, ito yan eh. Dinudoktrina natin yung mayroong dalawang head sa Katoliko eh. Mhm. Yung visible head ay yung Papa. Ang invisible head ay ang Kristo. Mhm. Pinupunan natin yon. Pagkatapos, anong tawag doon sa dalawa ulo, isang katawan? Halimaw. O, Halimaw. di ba yung halimaw na yan, natatagpuan na rin yan sa Iglesia ni Kristo? Oo, yeah. Bakit? Sapagkat ang invisible head nila, ang Kristo nasa langit. Ang visible head nila o tagapamalang pangkalahatan ay itong nakaupo. Yeah. Ano din yan? Demonster din yan. No, yung punan nila sa Katoliko, nasa kanila na rin. Yun nga para nga, sabi nga noong araw ng kapatid na Eranio Manalo na nabubuhay ito, ito anya, hindi ito para to sa Iglesia Katoliko, pero ngayon tatamaan kayo. Di ba? Oo, sinabi niya yun eh. Sinabi niya yan sa isang pagteteksto. Kaya yung talata ng Biblia, sumasangayon niya sa panahon. Ito ngayon, ang hinahargupit niyan, ang nilalatayan niyan, yung dating relihiyong kinabibilangan namin. Iglesia ni Cristo. Una, sabi niyo, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ikaligtas. Ano pangalan yon? Kristo? Hindi naman Ano? pangalan yung Kristo eh. Ano tawag sa Yeah. inyo? Iglesia kayo ni Kristo. Kristo ba ang pangalan sa kaligtasan? Hindi naman po pangalan yung Kristo eh. Yun ay titulo. Kaya nga sabi, itong si Jesus, no? Naginawan ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ayan. Ang pangalan, Jesus. Pero hindi yun ang tunay niyang pangalan na pag-aaralan natin. Ang nag-imbento noon ay ang Iglesia Katolika. Nanggaling yun sa mga Grego na Iesus. Oh. Ha? Iesus, pinalitan nila, naging letter J yung letter I. So marami na tayong pag-aaral. So hindi yun ang pangalan niya. Hindi yung Jesus ang pangalan sa kaligtasan, kundi yung pangalang Yahusha na ang ibig sabihin, I am He who saves. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Yahusha. Kaya, di ba kapatid na Erning, itong aming binabanggit sa inyo, pag-aralan nyo, tingnan nyo, sensible, ano pa, logical. Kasi ang pinangangaral natin, di ka niya maliligtas pagka nga wala kang pangalan ng Kristo. O ano pangalan ng Kristo? Hindi masagot yan ng mga iglesia ni Kristo. Jesusan niya. Ginagaya nyo lang ang Katoliko eh. Hindi Jesus ang pangalan niya. Nung sinabi natin yung pangalan, kapatid na Erning, nung sinabi natin ang pangalan ng Diyos at ang pangalan ng Panginoong Yahusha, abay nagtawa pa. Ano daw yun? Oh. Bakit di nyo siya sa atin? Saan nyo napulot yung pangalang Jesus? Yan ang ating tanong sa kanila. Yan ang tanong sa inyo. Sino nagsabing Jesus ang pangalan ng tagapagligtas? O ito pa isa, para magkaroon kayo ng konting liglig. Sabi nga, masyak ng konti. Bakit pinangalanan nyo ng pangalang Kastila yung isang Ebreo o isang Hudyo? Oh,
Sagutin nila Bakit yan. bakit Spanish ang pangalan na tinatawag niyo sa Spanish ba siya? Taga Madrid ba siya? O taga Andalusia ba siya? O taga Mexico? O taga Guatemala? O kung ano mang Spanish speaking people? Hindi. Hudyo siya. So ang pangalan niya, Ebreo. Yan. Ebreo, Israelita siya. Kaya Israelita pangalan niya. Maghahanap ka ng pangalang Israelita. Yun ang may sense. Kaya yung pangalanan ng tagapagligtas na Jesus, nonsense. Una, kailan nagkaroon ng letter J sa alphabet? Oh, Ng Hebreo, wala nun. yun di ba? Yeah. Marami kayong pag-aaralan. Kasi yung tayo, kang tatango, oo. Kasi nga, alam nyo, kapatid Nerling, merong isang kwento. No? Kwento ito ng ninuno ko eh. Noong 1921 daw, yun ang sabi niya, 1921. Ewan ko kung talagang Hmm. 1921, pero somewhere there, no, after they joined the Iglesia ni Cristo, kasi yung Iglesia ni Cristo nangaral 1913, o 1914 na register, no, 1913, 14, 15, 14 na 16, rehistro, yeah. 17, 18, 19, 20, 21. So, kung 8 taon na yan nakalipas, itinuro ni kapatid na Felix Manalo na ang Kristo ay tao. Oh. Ngayon, tinanong ko, ano nangyari? Ayun ang kwento nila. Nung daw itinuro yun, ay nagbulong-bulungan sila doon sa pagsamba. Bakit? Mga Katoliko kami, ang paniniwala namin si Kristo ay hindi naman Diyos. tao eh. Si Kristo ay isa sa mga persona ng Diyos eh. So nung ituro after 8 years, ewan ko kung after 8 years, 6 years o 4 years. So tinuro, no? Hindi tinuro kaagad. Nung dumami na sila at saka, nung meron na mga miyembro at saka itinuro yun. So nagbulong-bulungan. Ngayon, bakit, ano nangyari? Nagbulong-bulungan kayo. Buti hindi kayo nahiwalay. Yun ang tanong natin doon sa ating ninuno. Ang sagot ng ating ninuno, kasi nagturo Ano? sugo eh. So sa mga katwid, hindi Ano nila daw? Ano daw? sinasat. Pinaniwalaan nila dahil ang nagturo sugo. Ayun. Yun. Teka muna, hindi nyo siniyasat yung aral, hindi na kailangan. Nako, doon na malaki, doon papasok ang diablo talaga eh. Totoong Sigurado sugo yun. siya. Pero kapag ang isang mananampalataya, ha, dahil sa sinugo yun, lahat ng sabihin nun, oo ka, maliligaw ka niyan. Kaya ang mga taga-Berea, hindi ginawa yan. Si Apostol Pablo na nga nagtuturo eh. Ano ginawa ng mga taga-Berea? Ba Yeah. sinaliksik pa yung Yeah. Biblia araw-araw para tiyakin. Totoo ba sinasabi nito? Yun ang tama. Ganon dapat ang tao. Bago kayo sumampalataya o maniwala, maging sa amin, siya sa atin niyo muna. Hindi ba? Kaya yung mga kasama po natin dito, kapatid na Erning, mga nagsiyasat na eh. So, mga nagtatanong pa rin hanggang ngayon. Oh, Oh, yeah. Yan ang maganda. nagtatanong pa rin hanggang ngayon. At patuloy na sinisiyasat. Oh, pag meron nga tayong leksyon, paano po ito? Ito ginagawa, ano po sagot dito? Ito sagot. Di ba? Yan ang mga Yahusyano. Yan ang mga tagasunod ni Yahusya. Hindi gullible. Sabi nga oo ka lang ng oo. Kailangan magsaliksik. Kaya ito pong aming pinapahayag. Huwag niyo basta paniniwalaan. Kung kayo bago dito sa programang ito, huwag kayo basta sasama. Tinatanong nga tayo ng iba, kapatid na Erning. Paano daw umanib dito? Paano nga ba? Meron po ba tayong registration dito, kapatid na Ernie? Wala ho kaming registration rito. Basta kung ano po yung utos ng Panginoong Yahushua sa mga apostol noon. Magsiyaong kayo, ipangaral niya ibanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya. Kaya meron kaming declaration of faith diyan po sa aming Yeah. website. Basahin po ninyo, ang sumampalataya at mabautismuhan ay Ayan. maliligtas. Yan po ang doktrina namin. Hindi sinabing kailangan kang i-register dito para ma-register ang pangalan mo sa langit. Hindi. Kalokohan po yun. Hindi totoo yan. Yan ang Totoo takot yun. na takot yung iba yan. Naku, yung matiwalog yung... Naku, maling-mali kayo. Yung itinitiwala sa iglesia, ano po? Hindi nga nila alam na ang mga apostol tiniwalag din sa sinagoga eh. O, isipin mo, hindi nila alam yun. Hindi Hindi kasi nila alam binabasa yun. sa kanila eh. Mga apostol, tiwalag din eh. Tiwalag doon sa sinagoga eh, ng mga Hudyo. Kaya napakaganda
na bago nyo sampalatayanan ng isang bagay, unawain nyo munang mabuti. Siyasatin po muna ninyong mabuti. Tanungin nyo ng tanungin. Sabi nga ang kasinungalingan, kapatid na Erning, pag tinanong mo ng tinanong, magko-collapse. Oo. Magko-collapse yan. Hindi mag-hold yun kasi Hindi mag-hold. para siyang nakatayo sa buhanginan Yeah, mabuhay pag hindi tama yung aral di ba? yeah. Ito ang katunayan ng mga apostol noon, tiniwalag din sa sinagoga sa John chapter 16 verses 1 down to 2 it says, ito, sa 2, for you will be expelled from the synagogues, and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God. Kaya darating ang panahon na sila ititiwalag sa sinagoga, pero ang sabi, alin ang mahalaga, sinagoga o pananampalataya? Sa verse 1, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Faith. Yeah. You can abandon the synagogue or the chapel, but you cannot abandon your faith to remain. Ayan. At ang nagtatala sa langit, isa lang, si Yahuwah. Oo. Siya rin nagbubura Ang pakiusap nga ng Panginoong Yahushua. Di ba? Na akin anyang sasabihin sa aking ama na wag niyang do not blot out their name. No. Kaya ang nakabubura dyan, ang nagtatala ay ang Panginoong Yahuwah. Ngayon, Nakasulat ang yan po, sabi ko. nakakakilala naman sa mga tupa, sa ang Panginoong Yahushua at ang Panginoong Yahuwah. Kaya, yung Yeah. pagka nakaregister ka doon sa isang organisasyon, na yan ang pananampalataya mo. Kaya pag wala ka kanya sa iglesia, hindi ka na maliligtas. Pakibasa nga yan, yung sinasabi nyo. Pakibasa. Sasabihin pa. Kapatid na Janelle, Mhm. ito po yung ating mababasa sa kanila. Sa Psalms 87, 87 and the verse is 6. Ito nakasulat sa New Living Translation. Baka pwede nating basahin sa kanila yan para makita nila na Ano ang 87 ng awit, ano? 87 verse verse 6 sa New Living Translation para makita ninyo mga kapatid sa New Living Translation. Ayan. Ayan, ano po yan? Sa Tagalog ito Meron sa Tagalog Tagalog itong nasa akin. Sa New Living Translation natin basahin. Tingnan natin. Para kasi register ang ating pakikita sa kanila yung word na the one who registers the name of those. Hindi, ito sa Tagalog maganda rin Ito. Sige. Ililista. Ayan, ililista. O di tatala, di ba? Ililista ni Yahuwah, Panginoon kasi puro capital letter din. Capital letter yan. Ililista ng Panginoon o ililista ni Yahuwah ang kanyang mga mamamayan. Nakikita nyo pa rin sa talata, di ba? Nakikita nyo? Ito ang katumbas niyan. Basahin ko na lang sa New Living Translation. Yan din. When the Lord registers the nations, He will say they have all become citizens of Jerusalem. Yeah. When the Lord registers, kaya ang Diyos pong nagre-rehistro, hindi kung sino-sinong tao na meron pang pabura kayo. Sabihin, naku, matatanggal ka sa talaan. Sino matatanggal? Ikaw? Brother, kinuha mo na nga yung titulo. Pati ba naman yung kapangyarihan ng Diyos? Kukunin mo pa rin? Naku, kaya katakot-takot na salot ang aabot sa'yo niyan. Di ba? Ayan ang nakasulat Kaya yung amin pong binabasa, nakasulat. Hindi po ito kuro-kuro. Kaya, may talaan ba? Meron. Pero sino nagtatala? Ang Diyos. Nasaan yung talaan? Book of Life. Saan? Nasa langit. Meron po bang talaan sa lupa? Wala. Pag-aralan niyo yung Mateo 18:18, tali ang nakasulat. Paano naging yung T-A-L-L-I tali, T-A-L-I naging T-A-L-A. Naging tala. Naku, magkaiba. At saka yung anuman, yun ang nakasulat doon ang inyong talian. Pag sinabing anuman, hindi sino man. Ha? Magkaiba yun. Magkaiba yan. Anuman, pero doon sa konklusyon, doon sa pandoktrina. Tingnan,
Tingnan ninyo dito sa pandoktrinang ito. Yan. Yan. Tingnan nyo. Ang nakalagay, whatever. Ang konklusyon, whomever. Sabi nga nung Pinalitan. isa nating kasama, mali pa yung grammar eh. Dapat whoever. Di ba? Eh, naging whomever. Oh, sa Ba- makatwid. Nagkamali Ah, o sinadya? oo. Eh, medyo merong kinalikot eh. Hindi ba? Kaya, noong naganap ito, Pinalikot para makontrol ang miyembro. oo, kapatid na Erning, nung maganap ito sa iglesia, yung mga pangyayaring yan, hindi tayo nang hatol kanino man sa kanila. O sinabi natin ganito sila, ganito kayo, hindi. Ano ba ang ginawa nitong mga to para magkaganito ang iglesia? Ano ginawa nito para magalit ang Diyos? Nahihiyain ng Diyos sa halip na, isipin mo, 100 years, no? 100 years, nag-celebrate. Nag Meron ka ng magandang building, tinawag mo pang Philippine Arena. Di ba? Maganda nga building mo. Pinagtatawanan ka naman ng buong mundo dahil sa ginawa mo. Oh, sipin mo yan. So, nawala karangalan. Hiniya ng Diyos. At tayo mismo, nagkawatak-watak tayo. Bakit nagkaganon? At dyan sa loob, marami pa rin ayaw dyan. Kaya lang may paniniwala pa silang mali. Kaya iyon ang itinutuwid ng Diyos ngayon. Darating ang panahon, mag-aalisa na rin yan kapag kasiniyasat nila ito na ang naglilista sa kaligtasan sa bayan ng Diyos, eh ang Diyos lang. Walang tao na makakagawa niyan. Exactly. Dapat sana madinig nyo naman yan, mga kaibigan. Huwag kayong magdaramdam sapagkat ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Ayan. Mm-hmm. Oo. Kaya bueno, Tama po. kapatid na Jeriel, tayo ay magdadalawang oras na, napahaba Yeah. tayo. Pagkat dinala tayo ng Diyos sa mga puntong ito na hindi malilit na bagay, mahahalagang mga bagay na dapat nating matutunan. Ano? Tayo po ay mananalangin muna, kapatid na Jeriel. Sige po. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo sapagkat patuloy mong nililinaw sa amin ang iyong mga palatuntunan. Ang mga kaganapan sa mundong ito, ikaw po ang may kalooban, Ama. Kami po ay mga taga masid lamang Opo. ng iyong mga panukala. At kami po ay patuloy lamang na hihiling sa iyo na sana po sa mga nagaganap sa mundong ito na kaguluhan, kabagabagan, kapahamakan, mga sumpa na nagaganap ngayon sa aming paligid. Ang amin lang pong inihiling, Opo. huwag kaming madamay, Ama. Opo. Bigyan mo kami ng kapayapaan sapagkat sumasampalataya kami na ang malaman namin ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga panukala, Opo. ang iyong plano sa sangkatauhan. Pag nabasa namin, nakita namin kung ano ang iyong pinaplano para sa lahat. Opo. Hindi kami mangangamba. Opo. Kundi hihingi na lang kami ng awa, tulungan mo kami. Huwag kaming madamay sa mga nagaganap dito sa daigdig na ito. Ama, sumasampalataya kami na ang mga mahal namin sa buhay, ibigyan mo po ng pagkakataon na makaunawa rin. Katulad ng ipinagkaloob mo sa aming pagkakataong maunawaan ang iyong kalooban. Amen. Kitang-kita namin ang liwanag ng iyong katotohanan at kung anong naganap sa iglesyang pinaglagyan mo sa amin ng una. Opo. Kitang-kita namin ang iyong mga palatuntunan. At sana po, Ama, ang aming mga tagapakinig patuloy na magsaliksik at dumating din ang panahon, maituro namin ang mga bagay na ito sa iba't ibang wika na maintindihan ng maraming mga tao. Amen. Ama, sumasampalataya kaming dininig mo ang aming panalangin. Pinagpala mo na kami magkakapatid, lalo na po ang mga nakikinig sa programang ito. Tulungan mo po na makaunawa ang lahat at makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Hinihiling namin ng lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua, ang aming tagapagligtas. Amen. Gandang gabi po Amen. sa inyo lahat. Kapatid na Erning, good night po. Good night po. Sige po, mga Sige kapatid. po. Hanggang dyan po.